should roll. Hey! Sabay-sabay tayong paanan. Teka muna. Kapag babae ang sumuko, tapos na. Kasi kapag tumigil na siya sa pagselos, hindi na nagtatanong, hindi na nagte-text, huwag kang magtaka, huwag kang matuwa. Hindi siya naging mature, napagod siya. Yung maingay na babae, yun pa yung gustong manatili. Yung nagtatanong, yun ang may pakialam. Yung umiiyak pa, lumalaban pa. Pero kapag tumahimik na, hindi na yan nag-a-adjust, nagdidesisyon na yan. Kasi hindi naman basta-basta umaayaw ang babae. Nagtitinis mo na yan. Umiiyak mo na yan. Nagbibigay ng chance. Nagbigay ng warning. Pero hindi natin pinapakinggan. Kaya nung tumigil siya, wala na siyang hinihingi. Wala na siyang inaasahan. Kaya huwag mong hintayin na mawalan siya ng pakialam. Ayusin mo habang may emotion pa. Ayusin mo dahil mahal mo pa siya at mahal ka pa. Dahil ang babaeng walang pakialam, hindi na bumabalik sa dati. Kasi kapag ang babae ang namayaw, hindi na yan drama. Desisyon na yan. Naiwan ka. Kasi real talk lang, masakit kapag babae ang sumuko. Hindi dahil dramatic siya, kundi dahil alam mong ginawa niya lahat bago siya bumitaw. At tandaan mo, kapag ang babae ang tuluyang umalis, madalas wala nang babalikan. Kung ka ulit balikan, tanungin mo ang sarili mo, bumabalik ba siya kasi mahal ka niya o kasi wala siyang nahanap na iba? Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi kailangang kain muna bago pagsisihan. Kaya kung niloko ko na at ngayon gusto ka ulit balikan, tanungin mo ang sarili mo, bumabalik ba siya kasi mahal ka niya o kasi wala siyang nahanap na iba? Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi kailangang rain muna bago pagsisihan. May lalaking faithful pero useless. Masakit to pero oo, tapat, hindi nagluloko. Hindi nang bababae pero sa totoong buhay, kulang pa rin. Walang ambag sa bahay, walang plano, walang direksyon, walang kusa. At habang faithful siya, may partner naman siyang pagod na pagod. Kasi ang pagiging tapat po, minimum requirements yan sa relasyon. Hindi yan bonus, hindi yan kapalit ng responsibilidad. Hindi sapat na hindi ka nananakit kung wala ka namang tinutulong. Hindi sapat na loyal ka kung wala kang silbi sa pagbuo ng pamilya. Kasi maraming babae tahimik lang, hindi sila nagre-reklamo. Minsan, kasi ayaw nila sabing ingrata. Pero sa loob, mas mabuti pang may kaunting lambing kaysa may tapat pero walang ambag. Hindi nila hinahanap ang perpektong lalaki ha, hinahanap lang nila yung may katuwang. Kasi ang tunay na lalaki po, hindi lang faithful, dapat functional. Ulitin ko, hindi lang faithful, functional. Marunong tumayo kapag may problema. Marunong kumilos kahit walang utos. Marunong magdala ng bigat, hindi lang ng pangako. So tandaan, minsan ang katapatan na walang silbi, hindi pagmamahal. Pabigat yan. Kung tapat ka pero wala kang ambag, oras na para magtanong sa sarili mo. Hindi ka inaasahan maging perpekto ha. Inaasahan kang maging responsable. Kasi sa relasyon, hindi sapat ang faithful. Kailangan ka pakipakinabang ka rin. Kaya ulitin ko, minsan talaga, kahit loyal ka, useless pa rin kung wala kang pakinabang. Iniwan ka, broken ka. Ito lang ha, focus ka na sana ulit sa sarili mong buhay, sa sarili mong pag-aaral, sa sarili mong pamilya. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Asikasuhin mo na yung tagal mo nang kailangan asikasuhin. Simulan mo na yung something na makakabuti sa sarili mo, sa mental health mo, sa future mo, sa pag-aaral mo. So please, focus ka na. Yes, masakit ma-broken, pero kailangan mo ng elite ko para makausad ka. Minsan hindi ka tanga dahil nagmahal ka.
tanga ka kapag bumalik ka kahit alam mo na sobrang niloloko ka na. Kasi hindi ka tanga kasi nagmahal ka, ha? Ibig sabihin nun may puso ka. Pero kapag bumalik ka ng bumalik kahit alam mo na ang totoo, doon ka nagiging tanga. Kasi hindi mo kasalanan na niloko ka, pero responsibilidad mo kung babalikan mo pa. Kasi hindi lahat ng sugat kailangan mong balikan para patunayan na mahal at malakas ka. Kasi reality check lang. Habang pinipili mong bigyan ng isa pang chance, mas lumiliit ang respeto niya, mas lumalak ang loob niya, mas humahaba ang sugat mo. Hindi siya natuto, ikaw ang nauubos. So, hindi ka na umaasa na magbabago siya. Umaasa ka lang na mali ang nakita mo. Na baka this time, hindi na mauulit, pero alam mo na. Kaya kung kaya mong patawarin ang loloko, pero hindi mo kayang patawarin ang sarili mo kapag umalis ka, hindi ka babalik. Takot ka lang mag-isa. Kung mas iniingatan mo ang relasyon kaysa sarili mo, hindi yun pag-ibig. Pagkalimot yun sa sarili. Kaya kung paulit-ulit mong ibibigay ang chance, hindi yun healing. Pagpapatagal yun ang sakit. So tandaan, kung kailangan mong sirain ang sarili mo para manatili, hindi yan relasyon. Trauma band yan na tinatawag mong pag-ibig. Mawawasak, mauubos, masasaktan ka lang. Minsan talaga, pinagtagpo lang kayo para matuto, hindi para magkatuluyan. Kasi may mga tao talagang dadaan para lang ituro sa'yo kung paano magmahal at kung paano rumispeto sa sarili mo kapag kailangan mo nang bumitaw. Kaya, huwag mong ipilit ang hindi na pwede. May mas tamang tao nakalaan para sa'yo. Tawa mo, dapat kakampi mo. Hindi kaaway o kalaban mo. Kasi sa relasyon po, hindi araw-araw sweet talaga. May away, may tampuhan, may pagod. At normal yon. Pero ang hindi normal po, yung pakiramdam na para kayong maglaban sa iisang bubong. Na kapag bawat desisyon parang debate, kapag bawat pagkakamali parang kaso sa korte, kapag kahinaan ginagawang pala, hindi yan marriage, hindi yan relationship, yan ay silent war. At maraming mag-asawa ang nakalimutan na mag-partner sila. Imbes na tayong dalawa laban sa problema, naging ako laban sa iyo. Imbes na paano natin aayusin, naging paano kita matatalo. At ang masakit, pareho kayong talo sa huli. So hindi kailangan ng asawa para sa kompetisyon. Kailangan mo ng kakampi sa realidad. Kasi may sapat na problema po ang mundo. Trabaho, pera, pamilya, pressure. Kung pati sa loob ng bahay may kalaban ka, saan ka pahihinga? Ang marriage, hindi yan ring ng boxing. Hindi yan ring partnership yan. Kaya kung ikaw ang kaaway ng asawa mo, sino ba ang kakampi niya? Please tandaan, piliin yung maging allies, hindi opposition. Kasi sa dulo, ang totoong matibay na pamilya, hindi yung walang away, kundi yung marunong lumaban ng magkakampi. Kaya ulitin ko, asawa mo, kakampi mo, hindi mo kaaway o kalaban mo. 1, 2, 3,